Hello guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po. Pag-usapan natin yung pasabog ni Senator Ping Lacson kung saan nakita niya merong 100 billion pesos na insertion sa 19 Congress. Okay? Napakalaking halaga nito. Kung natatandaan nyo, way back 2013, yung pork barrel scandal. Di ba? At may mga nakulong mga senador noong panahon na yon. Alam niyo na kung sino. And yung mga nakulong ay konektado ulit sa flood control projects. But now, merong insertions. Imagine niyo yan. 100 billion. Noong unang panahon, puro million pesos lang yan. Ha? Okay, now let's listen from DZMM interview to ni Senator Ping. Okay, and then later, let's check more. Okay, sa ibang news organization. Okay? Let's Hindi lamang NEP, yung kabuuan, sa Senate pa lang at least 100 billion Nagulat nga ako sa mga individual. Oh, di ba? Grabe, no? So, later pag-usapan natin kung sino-sino yung mga senador, okay? Para malaman natin kung sino yung mga pwede nating pagdudahan. Insertions ito Ito yung naka-FLR ngayon, no? Pagkalalaki. Never pa ako ngayon. Oh, di ba? Hundreds of millions, okay? But dito, billion. Di ba? Aba, yung pera ng bayan lumalaki over the years, and lumalaki yung pagnanako ng mga politiko na nasa poder. Di ba? Imagine ninyo guys. Grabeng pangloloko sa bayan. Okay, at to remind you, si Senator Ping, never siya nakakuha ng any insertions or yung pork barrel nung panahon nila noong 2013. Never. I always follow yung mga news organization, yung mga balita ayon sa kanya, at never siya mismo tutol sa mga ganitong scandalous moves, di ba? Okay, let's listen more. Ngayon, ang nakita ko yung total kabuuan, at least 100 billion. Alam mo, almost all the Senate 19 Congress, nakita ko doon sa listahan. Aray, nako. Sino kaya yon, di ba? Almost all. Alam naman natin kung sino yung mga hindi ko kumukuha ng mga pondong ganyan, mga insertions. Ako na lang magpangalan kasi hindi naman kompleto yung 24. Go ahead, sir. Meron silang in-insert lahat ng almost all. 100 billion sa between the yung members ng Senate lang. Hindi ko pa na-scrutinize yung party naman ng House. Pero ang haba na listahan din. Oh, di ba? Okay. So, hindi lang ito nangyari, guys. Kung tatandaan nyo, hindi lang ito nangyari last year. Ang daming insertion, di ba? So, sino yung mga na lumabas na pangalan? Si Cheese Escudero? Si sino nga yun? Si Joel Villanueva? O, di ba? So, insertions if I remember correctly, 142 million pesos. Di ba? Ang na-insert ni Cheese Escudero. At yung insertion na yan ay nakapagbaba na kanyang approval rating at bumagsak at pinalitan siya agad. Kasi sa mga balasubas na moves, di ba? Oh. Tapos i-deny niya, nakita pa rin based sa investigation. Oh, okay. Let's listen more. Sir, baka ang sabihin nila, insertions hindi naman necessarily masama. Yan ay para naman sa constituency. Well, amendment yung insertion Hindi illegal. Pero kung makakita ka ng insertion na 9 billion, 5 billion, 6 billion, isang tao, parang pinakailaman mo na yung buong budget. Sabi di ba? Ang laking pera noon Imagine nyo, 9 billion, nakita niya 5 billion, tapos almost 100 billion for all of the senators, almost all of them. Di ba? Ang laking pera noon. Hindi mo, isipin mo siguro kung
I don't know, 1 million insertions or anything like that. Pero kaduda-duda yung ganyang kalaking halaga. 9 billion pesos sa isang tao, sa isang senador. Di ba? Kumukulo yung parang kumukulo yung damdamin ko. Anyway, let's finish this. Bigyan ni President Bongbong, di ba, bago niya pinirmahan o bago nag-veto, sabi niya, hindi ko na makilala yung President's budget. And he was referring to the 2025 GAA. Di ba? Make sense. Kasi kung binabaha yung lugar, yung Maynila, tapos ilang-ilang bilyon ang nawawala kada-araw kung ang lungsod ng iba't ibang lugar sa ating bansa ay binabaha. So anong mangyayari, di ba? So yung flood, kung tatama siya sa main capital, or let's just say sa mga cities, key cities sa ating bansa, sa tingin niyo mangyayari? So hindi papasok yung mga nagtratrabaho. Mawawalan sila ng yung company mawawalan ng kliyente kasi halos hindi masolba tong disaster na baha na to, di ba? O di ba? It makes sense. So yung ginagawang infrastructure program, flood control, walang nangyayaring flood control eh. Ang nangyayari flood pa rin eh, di ba? Oh, okay. Dahil na-discarrel yung nailang kung yung sa oversight o kaya sa pagre-review ng Kongreso, both houses, maayos. Ang problema, pumapasok yung sariling interest. Ang iba nga doon, makikita mo, yung kanilang insertion, pansarili eh. Yun, insertions, di ba? Pangsarili lang. Imagine niyo, ang laking pera, tapos yung magbe-benefit pala yung kanilang mga bulsa. Instead yung publiko, yung mamamayan ng Pilipinas. So, yun, nakakalungkot, nakakabwisit din, at hindi mo, yan eh, kaya nga yung nangyaring pagprotesta nung Sunday na yon, September 21, 'di ba? Hindi alam na ng mga politiko na galit yung tao. At hindi wag na nilang kumbaga, wag niyo na lang galitin pa. Ayusin yung trabaho niyo bilang mga legislators. Wag na kayo mag-insert. Hindi niyo naman trabaho mag-insert ng di ba? Kung hihingi, siguro mas mabuti na nga direkta na sa DPWH. Wag nang makialam yung mga senador, mga congressman sa budget, di ba? Para direktang alam ng mga tao naghihingi para sila mismo alam nila kung anong nangyayari sa mga projects na kanilang plinano. Di ba? Yun ang sinabi ni Senator Ping. Kung ang mga insertions ay pinapakialaman ng mga kung sinong Poncio Pilato sa gobyerno, madidiskaril, di ba? Okay. So, yung question natin, sino kaya yung mga senador na sinasabi ni Senator Ping? Hindi niya pinangalanan, pero guys, we have an idea, di ba? Kung sino yung mga senador. Sabi niya, almost all of the senators merong insertion. Ito, pakita ko sa inyo another page, okay? Kita natin yung sino mga senador ng 19 Congress, okay? Kita nyo ba? Okay, sabi dito, yung 19 Congress convened in July 25, 2022. Mga senador, si Sani Angara, number 2, Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato, JV, Francis Escudero, Jinggoy, Win Gatchalian, Christopher Bongo, Risa Ontiveros, Lito Lapid, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Padilla, Coco Pimentel, Grace Po, Ramon Bong Revilla, Francis Tolentino, Rafi Tulpo, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, Juan Miguel. At sino yung mga senador, mga Senate President noong 19 Congress? Si Juan Miguel,
from 2022 to 2024. Tapos si Francis Escudero from 2024 hanggang 2025. So sa tingin nyo guys, itong mga senador na to, do you think mapagkakatiwalaan tong mga politiko na to? Imagine nyo, sino kaya sa mga senador na to ang nag-insert ng 100 billion, almost 100 billion sa budget, di ba? Sino kayang mga pangalan dito yung alam nyong may gagawing ganito? Nakita natin sa news, nadamay si Nancy, sino pa? Si Jinggoy, sino nga yan? Si Jinggoy, si Joel, si Cheese, tapos si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, pero ang mas malalim na pag-iisip natin dapat, sino kaya dito ang may mga insertions? Sino ang mga taong mapagkakatiwalaan na hindi nag-insert ng budget? Okay, meron akong mga dalawang senador na I'm sure hindi nila yung gagawin, pero I'm sure the rest, di ba, ay gagawin niya yun. Kasi doon sila kikita. Imagine niyo the amount of money they can get from the government. Isipin nyo guys, sa campaign period, almost some senators they spend 1 billion pesos on campaign funds. So, paano nilang babawiin yon? So, tingin nyo, hindi sila mag-senador. Diba? Oh, if you guess, same as me. Okay? So, yun na yun. Guys, if you have any comments or suggestion sa topic na to about sino kaya ang yung mga senador, please comment it down. Please like, subscribe, and I'll see you sa susunod na video. Salamat po.